Hi guys, good evening. So time check, it's 9:37 p.m. January 5, year 2021. So pakita ko sa inyo guys kung paano mag-withdraw ng ID na na-mine natin. So open natin ang ID na app. So ganito yung software niya guys. So, currently ito tayo sa wallet. So meron ako ngayon na 165 na IDNA. 136 yung nasa stake, tapos yung current balance ko 28. So status, mining status is on. So ayan. So pakita ko lang din sa inyo guys na kung paano ko siya na-monitor. So pwede mo siya ma-monitor, punta lang kayo dito sa idna.site, tapos create kayo ng ng account, tapos insert nyo yung mga node, yung address nyo, saka yung nickname. So ngayon meron akong 4 nodes na running, nagmamine. Yung address makikita nyo yan guys dito. Ito yung address nya. Ayan, yun yung address ng nodes nyo. So pakita ko lang sample na nag-notify sila. So eto guys, nag-offline yung node ko, naka-receive ako ng email, itong dalawang to, for today. Tapos ito, wala akong na-receive for today. So ayan, wala. Mapansin nyo yung node ko, 9F4 D3B 9F4 D3B. So nag-notify sa akin si Rio.tech, nag-email sa akin na 2 hours ago na nag-offline yung node ko. Every 10 minutes continuous checking yan. So yun, may forecast din kung magkano na yung value ng IDNA nyo. Depende yan dito sa value ngayon. Ngayon 0 ups. Ngayon 0.08 USD siya. Rank 938. Medyo malayo pa siya sa mga top 100. Pero may value na siya at libre lang siya guys. Libre lang siya kung imamay nyo. Kailangan nyo lang normal laptop. So yun, sa isang laptop dalawang nodes yung pwede nyo gawin. So pakita ko sa inyo yung isa ko pang minamine do sa isang laptop. Dalawa yung nodes na niraran ko din dito. So makita nyo i5 2.5 single CPU. Tapos yung memory niya 4GB lang. Tapos running dito dalawang ID na, dalawang nodes din. So ganyan siya guys. Ito nakaran siya as saan ba siya niraran? Open natin yung app. So medyo mabagal lang siya kasi, pero mabagal, pero pwede kang mag-mine. Hindi mo kailangan ng mamahaling video card. Yan. So kasi ang settings ko lang, medyo mabagal nga. Yan. Yung node ko ay niraran ko siya as remote node. Tapos ito yung port na ginagamit niya. Pwede mo siyang i-run as built-in node. Pag-run as built-in node, single node. Pero pag naka-connect ka as remote node, pwede mo siyang ma-run as multiple node. So dito, since Windows to, tapos sa Windows 7, ito siya. Ito yung single node. Ito yung bat file na nagraran.
Ngayon, pwede mo siyang iset as a low power eh. So ayun o, yung profile niya, naka low power lang yung consumption niya. Gusto nyo malaman pa yung maraming videos about iDNA, punta lang kayo dito kay Rio.tech. So ako nakapag-set up ako ng 2 nodes dahil pinanood ko tong video na to. Ito, running iDNA node, running 2 nodes on 1 PC. So panoorin nyo tong video na to para makapag-setup din kayo. So ngayon, magta-transfer lang tayo muna. I-withdraw muna tayo ng ating iDNA. Punta tayo sa wallet. Tapos send. Click natin send. Address. Kunin natin ang address. Guys, ito nga pala iDNA. Listed na to sa ibang currency exchange like Qtrade, Hotbit. Itong dalawa lang to yung alam ko pa, pero wala pa sa Binance. So hopefully sooner ma-listing siya sa mga tier 1 na currency exchange. So ngayon nasa iDNA tayo. Hotbit muna tayo. Try natin mag-deposit sa Hotbit. So ayun, kunin lang natin yung address. Basahin natin. Important, send only iDNA notice. So kailangan natin ng 10 network confirmation para pumasok. Sa Qtrade na try ko 15 network, 50 yung network confirmation niya. So yun. So mag-transfer tayo ng minimum ba tayo dito? Wala naman siyang minimum. Okay, wala naman siyang minimum deposit. Transfer natin na 5 DNA lang din. Gawin na natin. Hanggang balance ko, let's say 10. Transfer natin ng 10. Kasi may mga feed din yan eh. So may status. Tingnan lang natin. So time check, nag-send tayo 9:45 guys. So tingnan natin kung gaano siya katagal. Dito sa Qtrade, na-try ko mag-transfer. So pakita ko lang sa inyo. Ito, nag-transfer ako ng 5 iDNA. Ito yung confirmation niya, 50. Yun. So comparison sa dalawa, mas tingin ko mas matagal dito sa Qtrade. Dapat dito, hopefully dito sa Hotbit mas mabilis. Nung na-try ko dito parang 20 minutes sa Qtrade. Tingnan natin sa Hotbit kung ilang minutes. So ayun, nag-confirm na dito sa wallet natin. Tingnan natin dito kay Hotbit. So processing na siya guys. Tingnan natin. Processing. So wala pa siyang available. Processing pa lang. So 2 minutes lang nakakalipas. So okay pa siya.
tignan natin kung yung graph history niya habang nag-aantay tayo ng ayan, mali na pindot ko. So dito tayo sa coin market capital. So September last year pumalo pala siya ng that 3 cents US dollar. High peak niya. So, hindi pa available yung total supply niya. So guys, ito siya. Dito siya available sa market na to. Meron na siya sa Hotbit, Qtrade, BTX, Profit Exchange. So mostly nasa Hotbit siya. Ang taas niya. Diba? So, 4 na exchange pa lang siya. Na-release. Tingnan natin kung pumasok na. Refresh lang natin. So, nag-complete na guys. So, time check 9:45. So, mas mabilis na sa Hotbit. Less than 5 minutes. Nandito na siya. So, guys, ganun lang pag-withdraw. Thank you for watching. Have a nice day.